Magandang araw mga kabalita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula sa pambulwagang pambalitaan ng Sapang Palay National High School. Ang balitang inaabangan mula umaga hanggang gabi. Ito na ang nagagandahang tagapaghatid ng mga sariwang balita sa araw na ito. Ito ay sina Trisha Jane Esquilio, Sophia Chongson, Kisha May Gimaray, Jana Texon, at Jana Dimalanta. At dito lang yan sa Ang Sulinaw. Magandang araw sa inyo mga Mards! Magandang araw din, Mards! O mga Mards, kamusta? Ang fresh natin ngayon na. So ano na ang mga ganap ngayon? Eto na nga Mards! Mainit-init pa sa hukuman ng Senado at pati na rin sa mga magulang. Maganda ba yung pakinggan, Mards? Oo naman! Tungkol kasi ito sa Comprehensive Sex Education Program o CSE ng mga bata. Ay, oo nga! Mukhang mainit-init pa. Bakit hindi na lang yan ang pag-usapan natin ngayon? Mainam na desisyon, Mards. Sa totoo lang mga Mards ha, hindi ko gusto o sumasang-ayon sa CSE na yan. Kasunod na lang ito sa ilang pahayag patungkol sa sex education. Ayan ang international program na pinopromote ng UNESCO, UNFPA at ng UNICEF na mag-hypersexualize sa mga bata sa murang edad. Ito ang Comprehensive Sex Education o CSE. Nakakaloka, diba? Mula nang natikman kita, di ko na mabura sa aking alaala. brought to you by Ligo Sardines. Hindi ka pa ba naliligo? Pwes, narito na ang Ligo Sardines. Masarap na, malaman pa. Ligo Sardines. Mabibili sa inyong tindahan sa halagang 30 pesos lamang. Bili na! Sa Ligo Sardines siya'y ginawa. Bakit pa ba kasi pinapatupad yung CSE na yan? Hay nako Mards! Pinaliwanag ng UNESCO na isa itong hakbang para mabawasan ang kaso ng teenage pregnancy. Ay, kaya naman pala! Sabi din nila na pagtungtong ng bata ng 4 na taong gulang ay tuturuan na ito ng pagkabatang masturbasyon at pag tumungtong naman daw ito ng 6 na taong gulang ay tuturuan sila kung paano ma-experience ang kanilang katawan at kasi yan sa pamamagitan ng kanilang 5 senses. Tama kayo dyan, Mards. Sabi rin doon sa kasulatan ay pag-active na daw sexually ay hindi na daw pwedeng sabihin pa sa mga magulang. Pero, mas may maganda pang solusyon para sa teenage pregnancy na yan. Oo, alam ko yan mga Mards. Alam niyo ba sa Malaysia, ang sex education nila ay hindi integrated sa lahat ng subjects. Pero dito sa bansa natin, naku, gusto ng DepEd na i-integrate ang sex education sa lahat ng posibleng pag-uusap, discussions, at topics. At di lang yan. Sa Malaysia daw, kinikilala ang otoridad ng magulang. Pwedeng magsabi ang parents na hindi sila sang-ayon dito. Meron silang opt-out form at base sa statistics nila, bumagsak ang insidente ng teenage pregnancy. Ibig sabihin, epektibo yung programong pinapanukala nila. O mga Mards, sang-ayon ba kayo sa CSE na ipapanukalan ng DepEd? Hindi! Maganda sana ang kanilang ambisyon at dahilan. Pero ang paraan ng pagpapanukala nila dito ay hindi maganda. Dahil sa 4 na taon, tuturuan mo ng masturbation? At sa classroom setting pa, ha? Ikaw, Tisha. Kagaya rin ako ni Jana, mga Mards. Ayoko din sa CSE na yan. Mas mabuti pa kung gawin na lang din nila kung ano yung ginagawa sa Malaysia. Mas maganda pa yun. Ganun ba, Mards? Nire-respeto kaya ang mga opinion nyo? Bakit? Ano bang opinion mo, Sophia? Gaya din nila ako ni Jana at Trisha eh.
At dito na nagtatapos ang isyung ating pinag-uusapan. At sana ito ay maging gabay sa inyong araw-araw na pamumuhay. Dito lang sa numero 1, pinagkakatiwalaan ang Sulina.